resistor at aayusin na ng filtering stage yung direct current na na-produce ng rectifier diode at sa pamamagitan ng dalawang voltage regulator natin, nare-regulate nila yung 12 volt supply and 5 volts. Bakit natin ini-emphasize yung 12 and 5? Kasi universal na po itong voltahe na to. Lahat ng supply na umiikot sa mga aircon board natin and other circuit ng electronic appliances, 12 volts and 5 volts na lang po ang umiikot na supply. So kanya, ito na, magiging familiar na kayo ngayon, no? Bukas, kasabay na rin natin doon sa discussion na i-discuss ko, sasabayan natin ang isasaksak natin dyan na magsusukat tayo ng voltahe. Dito ang advantage ng mga estudyante ko rito. So sila yung magli-lead, tapos aakayin nila kayo para lahat ng dinidiscuss ko, ipe-perform naman natin. Mabilis na yon. Number 1, biyasan akong gumamit tester. Analog and digital, right? Alam niyo na rin sundan yung polarity connection. Pag sinabing polarity, may label tayong positive, may label tayong negative. Alam niyo na rin mag-wiring doon sa mga other switches, like sa aircon, etc. CCU na yan, mechanical operation. So dito lang ang pinagkaiba natin. Yung electronic circuit board ng inverter, doon lang, konting memorization lang, konting applications lang yan. Madali lang i-adapt yung troubleshooting. Okay ba tayo doon? May questions ba kayo ngayon dito? Tignan nyo yung hango doon sa kwento ko on the block diagram versus schematic diagram. So, nabuo natin si block diagram sa pamamagitan ni schematic diagram. Nabuo natin yung mga piyesa na nakalagay sa block diagram sa pamamagitan din ng mga piyesang nakadesign dito sa schematic diagram. So, yung theory na pinag-uusapan natin ngayon, nanggaling din dito sa schematic kung bakit nabuo natin si block diagram. Si block diagram, ito yung pagkakapwesto ng piyesa by blocks, by stage, kung paano natin naintindihan yung schematic diagram. Ngayon, magbabasid na ko. Bago ko pa i-erase, picturean nyo muna bago ko i-erase kasi i-discuss din yung troubleshooting ngayon. Saan na kung polarity na lang? Pacheckin niya may nagpapanikin ka na. Transformer layer. Actually, itang wiring na nini, iba yakit ang transformer. Aliya dinalan rectifier diode. No. Siguro mas lalawak pa yung electronics knowledge ninyo pag pumasok kayo ng EPAS sa atin. Kasi sa pagkakaintindi troubleshooting. Error. Resolve. Yes, i-resolve natin yung problem na ibinigay nung trouble at sa pamamagitan ng pagiging technician natin, ito troubleshoot natin yung mga possible trouble. On the side of the inverter, boards in aircon, inverter boards in the ref, no? There are 3 major trouble. Number 1, minor trouble. Then the second one is major trouble. And the last is hard trouble. Hard trouble, kung tawagin namin yan, is bangungot trouble. Replacement. Pag sinabing minor, mga simpleng pagtotroubleshoot lang. Pag sinabing major trouble, at may nagpapalit ka na ng pyesa. Pag sinabing hard trouble, mga sirkitong tinarantado. Mga sirkitong hirap or nahirapan tayo sa pag-troubleshoot. Ngayon, i-distinguish natin kung paano natin ito troubleshoot yung minor, yung major, at saka hard trouble. So, paano natin sila troubleshoot? Number 1, dapat magaling ka sa analysis and Diagnose. ano ibig sabihin ng dalawang ito? Pag sinabi nating analysis, i-analyze natin yung symptoms na ibinibigay ng trouble. Then, after na na-analyze mo na yan, i-diagnose mo na yan. Simple lang. Parang ako yung doktor. May dala akong stethoscope. Tinapat ko sa dibdib nito. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, alam na ni doktor kung ano ang pinagmumulan ng sakit nito. Pwedeng hindi normal yung palpitation ng puso or nahihirapang pumasok yung hangin sa baga. So,
si doktor mismo, madali na nang na-diagnose yung problema nito. Maybe ang problema nito, mababa yung immune system, maybe kanya hindi nakakahinga dahil puro sipon yung baga nito. So, yun yung diagnosis. Sa atin, ganito yung pagda-diagnose natin. Number 1, di ba nakakatulong yan? Sir ma'am, anong nangyari sa aircon mo? Kasi bigla na lang namatay. Pero, umaandar naman yan non-stop. Sabi niya, hindi naman namin laging pinapatay sindi yung aircon. So, okay naman siya. Biglang-bigla, nagkaroon ng brownout. So, yun ang kwento ni customer. Biglang nagkaroon ng brownout. Then, nung sumindi yung ilaw, bigla na lang siyang hindi na umandar. So, ikaw na technician, madadiagnose mo yan. Kung bakit na-diagnose mo yan sa pamamagitan ng yun ay dahil do sa implication ng taas-baba ng kuryente. Na-shock siya, nagkaroon ng electric shock sa pamamagitan ng biglang pagbaba ng kuryente. Ngayon, yung pagbaba ng kuryente, biglang bulusok ng kuryente, mataas. So, sa fluctuating of current, normal kasing during the operation, taas-baba, normal yun. Nagbabari siya ng from 10 volts, 5 volts, taas-baba lang yun. Pero pag biglang baba ng kuryente, tapos biglang bulusok ng kuryente, yung biglang bulusok na yun, yun yung mataas. From 400, 600 volts, yun yung mga posibleng taas ng kuryenteng maninira sa appliances natin. So ang nangyari ngayon, biglang nadamay yung high voltage supply na papasok do sa power supply circuit ng inverter at tinamaan yung tinatawag nating power supply, main power supply circuit ng inverter board. So sa ganung pamamaraan, ikaw na technician, na-analyze mo na kung bakit nasira yan sa loob-loob mo kasi biglang pasok ng taas ng kuryente. So, ikaw na technician, pag ganun ang nangyari, alam mo na dapat kung paano natin uumpisahan yung trabaho. At yan yung i-discuss ko. Kaya lang, alanganin na i-discuss ko yan after lunch. Exact 1 o'clock. Sige. Okay tayo? Yes, sir. So anyway, magla-lunch muna tayo tapos i-discuss ko. After ng discussion ko, ituloy nyo yan. Tapos, pagkatapos yan,